Si Valerie Wilson Zavala ay ipinanganak noong August 20, 1983 sa Santa Paula, California. Sina Kevin at Michelle Zavala ang kanyang mga magulang. Siya ang kanilang panganay at sinundan pa ng 3 kapatid na sina Jessica at Kirsten at ang bunso na si Kevin. Nang pagkapanganak ni Kevin, lumipat ang pamilya Zavala sa Fillmore, California, kung saan nag-aral si Valerie at ang kanyang mga kapatid sa Fillmore High School. Si Valerie ay nagpakita ng husay sa akademya at nagtapos na may karangalan. Siya ay tinanggap sa San Jose State University kung saan nag-major siya sa liberal arts na may layuning maging guro sa elementarya. Sa universidad, sumali siya sa sorority na Alpha Kappa Delta at kalaunan ay naging fundraising chairperson. Ayon sa kanyang mga kaibigan, si Valerie ay laging positibo at kalmado sa lahat ng bagay, kaya't binansagan siyang Chugabug dahil sa kanyang nakakahawang tawa. Sa kasamaang palad, noong bumalik si Valerie sa kanilang bahay para sa winter break noong 2002, hindi na ito nakitang buhay. Kahit na mababa ang crime rate sa Fillmore, mayroon pa ring mga nakatagong panganib na naging sanhi ng trahedya. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Valerie ay umuwi sa kanyang pamilya sa Fillmore, California. Maraming oras ang ginugol niya sa pakikipag-usap sa kanyang kapatid na si Jessica at ang ina na si Michelle habang nagdedekorasyon sila ng bahay para sa Pasko. Nang malapit na ang bagong taon at nagplano si Valerie na makipagkita sa mga kaibigan sa isang party na inihahanda ng isa pang kaibigan na si Denise noong gabi ng December 31, 2002. Dumating si Valerie sa party ayon sa plano, ngunit walang nakakita sa mangyayari. Ito na ang huling pagkakataon na nakita siyang buhay. Kinabukasan, January 1, 2003. Napansin ng ina ni Valerie na hindi siya umuwi. Nagpanik si Michelle at tinawagan ng mga kaibigan ni Valerie. Sa huli ay tumawag sila sa Ventura County Police Department at inireport na nawawala si Valerie. Kahit hindi pa lumilipas ang isang buong araw, mula nang huling makita si Valerie, alam ni Michelle na may mali. Habang naghahanda ang mga investigador na imbestigahan ang pagkawala ni Valerie, nakatanggap sila ng malungkot na balita. Bandang 10:00 ng umaga, isang binatilyo na may natagpuan na katawan ng isang babae sa isang concrete drainage culvert malapit sa isang orange grove sa South Mountain Road, mga 10 milya kanluran ng Fillmore. Tumawag ang binatilyo sa pulis. Nang dumating ang mga investigador mula sa Ventura County Police Department, natuklasan nila na ang katawan ng babae ay si Valerie. Ang kondisyon ng katawan ni Valerie ay nagpapakita ng malagim na larawan ng kanyang pinagdaanan bago siya natagpuan sa culvert. Natagpuan si Valerie na halos hubad, maraming pasa sa katawan at may mga trimmings mula sa puno ng cypress sa kanyang katawan. Nireport siya na nawawala ng kanyang pamilya ilang oras bago natagpuan ang kanyang bangkay. Sila'y labis na nagdadalamhati, lalo na ang kanyang ina na si Michelle. Habang ang ama niyang si Kevin ay nagpatuloy na naging suporta sa pamilya, nung gabing nawala si Valerie, umalis siya kasama ang kaibigan na si Anna at pinsan na si Robert upang dumalo sa New Year's Eve party. Tumawag si Valerie bandang 1:00 ng madaling araw ng January 1, 2003 sa kanyang ina. Naihahatid niya ang kanyang mga lasing na kaibigan at uuwi agad. Naiwan sa party si Anna, si Sammy, at si Valerie na designated driver. Sinabi ni Sammy na inihatid ni Valerie si Anna at pagkatapos ay siya ay umuwi. Pagkatapos, sinabi niyang plano ni Valerie na makipagkita sa kanyang ex-boyfriend na si Isaac. Tinututukan ng mga detektib ang paghahanap sa itim na 2003 four-door Toyota Corolla ni Anna na inalerto sa lahat ng lokal na istasyon ng pulisya bilang posibleng ninakaw na sasakyan dahil maaaring ito'y naglalaman ng mahalagang ebidensya sa pagkamatay ni Valerie. Si Valerie ay nakita sa isang party noong gabi ng bagong taon kasama ang kanyang mga kaibigan. May video pa nga na nagpapakita ng masaya si Valerie sa kusina habang countdown ng bagong taon. Nalaman ng mga investigador na ang ex-boyfriend niyang si Isaac, na mas matanda sa kanya, ay kilalang seloso at possessive noong sila'y magkasama. Noong gabing iyon, nagpaalam si Valerie na magkikita sila ni Isaac, ngunit simula noon ay hindi na siya nakita. Dahil dito, naging person of interest si Isaac sa kaso ni Valerie. Noong January 2, 2003, natagpuan ang kotse ni Valerie sa isang parking lot sa Fillmore na may mga palatandaan ng pakikibaka. Sa loob,
Nakita ang mga gamit ni Valerie tulad ng jean jacket at light blue blouse. Ang lugar na ito ay ilang block lamang mula sa tinitirhan ni Isaac. Ang balita ng pagkawala ni Valerie ay mabilis na kumalat at nagluksa ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Ang mga kaibigan niya sa sorority ay nag-organisa ng isang candlelight vigil sa San Jose at naglagay ng webpage na may mga paggunita kay Valerie. Sa interogasyon, sinabi ni Isaac na si Valerie ay tumawag sa kanya ilang beses noong gabing iyon upang batiin siya ng Happy New Year at ipaalam na pupunta siya sa bahay niya, pero hindi ito dumating. Bagamat 5 taon na silang hiwalay, sinabi niyang nanatili silang magkaibigan at laging nagkikita tuwing nasa bayan si Valerie. Si Isaac Flores na itinuturing na person of interest. Kung nagsisinungaling si Isaac, gumawa siya ng kanyang kwento upang makaiwas siya sa gulo. Bagamat nakumpirma ng mga investigador na tumawag si Valerie kay Isaac bago umalis sa party, nagduda pa rin sila na hindi nakarating si Valerie sa bahay ni Isaac noong gabing iyon. Kung talagang kasangkot si Isaac sa pagkamatay ni Valerie, kailangan ng mas maraming ebidensya ng mga investigador upang kumpirmahin ang kanilang teorya. Dahil dito, hindi dinala sa kustudiya si Isaac ngunit nanatili siyang person of interest. Ilang araw pagkatapos, noong January 4, 2003, natapos ng coroner ang pagsusuri sa katawan ni Valerie at inilabas ang ulat sa mga investigador. Ibinunyag ng ulat ang karumal-dumal na mga detalye ng huling sandali ni Valerie at kinumpirma na siya ay pinatay. Batay sa autopsy report, natukoy ng mga investigador na si Valerie ay pinatay sa ibang lugar at pagkatapos ay itinapon ang katawan sa konkretong drainage culvert upang makaiwas sa pagkakadakip. Karagdagan, may nakita ring laway sa dibdib ni Valerie. Kinolekta ng forensic lab ang mga sample nito para sa DNA tests, ngunit hindi magiging madali ang pagkakaroon ng tugma sa DNA na ito. Pinaghinalaan ng mga investigador na maaaring DNA ni Isaac ang nasa katawan ni Valerie, ngunit upang makumpirma ito, kailangan nila ng DNA sample ni Isaac. Dahil walang matibay na ebidensya laban sa kanya sa mga sandaling iyon, imposibleng makakuha ng warrant para makolekta ang DNA sample ni Isaac. Samantala, nag-ayos ang pamilya Zavala ng isang libing para kay Valerie at inilibing siya sa Bidale sa sementeryo sa Fillmore, Ventura County. Maraming mahal sa buhay ni Valerie ang dumalo sa kanyang libing. Isa si Sammy sa mga unang lumapit kay Jessica na kapatid ni Valerie upang magpahatid ng pakikiramay. Patuloy ang investigasyon ng mga investigador, ngunit kinakailangan nila ng karagdagang tulong. Isang gantimpalang $1,000 ang inalok para sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon kaugnay sa kaso ni Valerie. Di nagtagal, nakatanggap ng tawag ang mga investigador mula sa isang saksi. Ang saksi at ang kanyang asawa ay nakakita ng isang Hispanic na lalaki na sa kanyang 20s. Katabi ng isang teal-colored na van noong araw na natagpuan ang katawan ni Valerie. Isang sketch artist ang gumawa ng composite drawing ng lalaki at inilabas ito sa mga balita. Nagbigay ng panibagong tip ang isang mag-asawa na nagmamaneho palabas ng Fillmore matapos ang New Year's Eve party. Nakita nila ang isang lalaking nasa 90 kilo ang timbang at nasa kanyang 20s na nakatayo sa tabi ng itim na sedan ni Ana. Ang jacket ng lalaki ay may black na gitna at mas maliwanag na manggas. Nakahawig ng kulay ng Raider jacket. Sa pagbalik ng isang investigador na nasa bakasyon noong nangyari ang insidente, naalala niya si Sammy na nasangkot sa isang pagnanakaw noong Disyembre 2002. Naalala niyang tinapon ni Sammy ang ilang mga ninakaw na gamit sa isang dumpster sa likod ng isang church. Noong January 8, 2003, nagtungo ang mga investigador sa St. Francis of Assisi Church upang maghanap ng ebidensyang maaaring iniwan ng pumatay kay Valerie. At sa kanilang paghahanap, nakakita sila ng mahalagang ebidensya sa dumpster sa parking lot. Nakahanap ng itim na salawal ng babae at isang itim na hikaw na kapareho ng suot ni Valerie. May nakita ring 2 set ng bakas ng sapatos, isang malaki at isang maliit. May mga sanga ng cypress sa tabi ng dumpster na katulad ng mga nakita sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Valerie. Dinala lahat ng ebidensya sa lab para sa DNA testing. Kahit na si Isaac ang unang pinaghinalaan, lumalabas na si Sammy ang mas nagiging suspek. Ayon sa teorya ng mga investigador, itinapon ni Sammy ang mga gamit ni Valerie sa dumpster pagkatapos itong patayin.
Kinausap nila muli si Sammy ngunit inulit niya ang kanyang orihinal na kwento na nagpaalam lang sila sa isa't isa ni Valerie bago ito umalis upang makipagkita kay Isaac. 3 linggo ang lumipas at lumabas ang resulta ng DNA. Kinumpirma na ang hikaw at salawal ay kay Valerie. Nakakuha sila ng search warrant upang kumuha ng DNA sample mula kay Sammy. Pumayag si Sammy na ibigay ang kanyang sapatos na suot noong gabing iyon. Sa paghahanap sa bahay ni Sammy, nakakita ng mga gamit ng ibang kababaihan tulad ng salawal at mga cellphone na ninakaw mula sa kanila. Lumalabas na kinokolekta ni Sammy ang mga ito bilang mga collection. Nang tinanong si Sammy kung may nangyari sa kanila ni Valerie, inamin niya na may nangyari sa kanila. Hinuli ng mga investigador si Sammy noong June 3, 2003 matapos ang matinding ebidensya laban sa kanya. Nagulat ang komunidad ng Fillmore dahil itinuturing siyang modelo bilang estudyante. Siya ay player ng football at prom king. Bagamat marami ang hindi naniniwala sa kanyang pagkakadakip, nagsimula ang kanyang paglilitis noong July 9, 2004. Sa teorya ng mga taga-akusasyon, sinabi nilang si Sammy na may pagnanasa kay Valerie ay nagalit ng tanggihan siya nito. Ayon sa kanila, sinaktan ni Sammy si Valerie sa parking lot ng simbahan. Tinamaan ang ulo nito at sinubukang gahasahin. Nang magpumiglas si Valerie ng husto, patuloy si Sammy sa kanyang pang-aatake hanggang sa matamaan niya ng mabigat ang ulo nito at saka siya sinakal hanggang mamatay. Ayon sa kanya, tinapon ni Sammy ang mga damit at personal na gamit ni Valerie sa basurahan sa likod ng simbahan. Bumalik sa bahay para sa kanyang teal na van at iniwan ang katawan ni Valerie sa isang konkreto na kanal sa South Mountain Road. Ang kwento na ito ay nagpapahiwatig ng desperadong pakikipaglaban ni Valerie at ng pagtago ni Sammy sa kanyang ginawang krimen. Matapos makita ng isang mag-asawa si Sammy na palabas ng Fillmore pagkatapos ng New Year's Eve party, bumalik siya sa parking lot ng simbahan at kinuha ang sasakyan ni Anna at iniwan ito sa parking lot ng market. Nakita siya ng isa pang saksi. Ang paglilitis kay Sammy ay tumagal ng halos 1 buwan at ang hatol ay noong August 2, 2004. Hiningi ng mga kaibigan at pamilya ni Valerie sa hukom na bigyan si Sammy ng pinakamabigat na parusa upang mapanatiling ligtas ang mundo sa labas. Ang hurado ay nagdeliberado ng 6 na oras at si Sammy ay napatunayang nagkasala sa first-degree murder attempted assault at ang special circumstance ng felony murder habang nagaganap ang attempted assault. Siya ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Ang pagkakaroon ng habambuhay na sentensya para kay Sammy ay nagdala ng kaunting kapanatagan sa pamilya at mga kaibigan ni Valerie, ngunit walang makakabalik kay Valerie na minamahal ng lahat. Kahit wala na siya, ang kanyang mga alaala ay mananatili magpakailanman. Hindi na siya magiging isang guro, hindi mag-aasawa, at hindi magkakaroon ng sariling pamilya. Nawala sa kanya ang lahat ng mga oportunidad dahil sa kanyang maagang pagkamatay. Sinabi ni Michelle na ina ni Valerie na sila ni Valerie ay hindi lamang mag-ina kundi malapit na magkaibigan din. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang isang napakasamang bagay ay nangyari sa isang mabait na tao tulad ni Valerie. Ngayon, si Valerie ay nagpapahinga na ng payapa. Si Sammy ay kasalukuyang nagsisilbi ng habambuhay na sentensya sa Ironwood State Prison sa California. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.